Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon kong ito. Ang subject natin, kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Yung sinasabi po sa salita po ng Panginoon, basahin lang natin. Aklat po ng Kawikaan sa chapter 10, sa verse 27 hanggang 31. Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kawikaan sa chapter 10, verse 27 up to 31. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ang ikinatatakot ng tao ngayon, mga kapatid, ay yung kamatayang pisikal. Ang ikinatatakot ng tao yung kamatayang pisikal. Pero ang susi po, mga kapatid, para yung ating pong buhay ay palaunin ng Panginoon, ma-develop talaga sa atin ang pagkatakot. Ang sabi ng salita po ng Panginoon sa verse 27, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Yung mahabang buhay, mga kapatid, ay regalo ng Diyos. Yung mahabang buhay ay regalo ito ng Panginoon. Makikita po natin sa Bible, mga kapatid, sabi niya, hindi natin kaya pong paputiin ang ating pong buhok. Hindi natin kayang paputiin ang ating buhok. Ibig sabihin, ang tao po ay walang kontrol sa kanya pong buhay. Ang may kontrol sa ating buhay ay ang Panginoon. Ang kailangan lang po nating ma-develop pare-pareho, mga kapatid, sa ating pong sarili, yung pagkatakot natin sa Diyos. Yung pagkatakot natin sa Panginoon. Marami pong kinatatakutan ngayon. Ano po, kagaya po ngayon ng COVID, kinatatakot po ng iba na tamaan po sila ng COVID. Yung iba, kinatatakot po nila, mga kapatid, ay magpabakuna. Yun ang kinatatakot nila. Ano po ang dahilan? Dahil ayaw din po sila, natatakot silang mamatay. Pero ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi po ito nakadepende sa bakuna o hindi. Bakunahan man tayo o hindi, mga kapatid, pag dumating sa atin ang pisikal na kamatayan, wala tayong magagawa para ito'y ating matakasan. Ang sabi diyan sa salita ng Panginoon, ngayon yung kailangan po natin, mga kapatid, kailangan natin gawing pare-pareho, lalo tayo pong mga anak ng Diyos. Ang sabi diyan sa salita po ng Panginoon, ang pagkatakot sa Panginoon ang nagpapalaon ng kaarawan. Ang sekreto ng buhay ay nakadepende sa ating pagkakilala sa Diyos. Kasi yung kasing natatakot sa Panginoon, yung natatakot sa Panginoon, ganito yung kanilang gagawin. Yung natatakot sa Panginoon, ito ang gagawin nila. Ang sabi sa salita ng Panginoon, sa chapter 1, sa verses 1 and 8, ang sabi niya, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, na lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Yung pong pagkatakot natin sa Panginoon, mga kapatid, ay nakakatulong ng malaki sa atin para po tayo ay mabuhay ng matagal. Para i-preserve ng Panginoon ang ating pisikal na buhay. Bakit? Ang sabi po sa salita po ng Panginoon, sa verse 1, ang sabi niya, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos. Yun, mga kapatid, yung dapat mapagsikapan ng bawat isa sa atin. Pag tayo po ay natakot sa Diyos, ang sabi diyan sa ating subject, kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Ano ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos? Pag tayo po ay natatakot sa Diyos, mga kapatid, ay nagtutuwid tayo ng ating buhay. At ang sabi diyan sa kanyang salita, humihiwalay tayo sa kasamaan. Na sabi na kanina, iba yung kasalanan Iba yung weakness sa wickedness Iba po yung evilness doon sa wickedness. Kaya kung papansinin natin, humihiwalay siya sa kasamaan. Lahat naman tayo nagkukulang at nagkakasala. Pero yung dapat makita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi tayo nabubuhay doon. Hindi tayo nabubuhay doon. Kundi, ang sabi diyan sa salita ng Panginoon, at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Yung po kasing tao, mga kapatid, na hindi humihiwalay sa kasamaan, ito yung sinasabi ng salita po ng Panginoon sa aklat ng Ecclesiastes. May makikita tayo sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7, verse 17, ang ganito. Ang sabi niya, huwag kang magpakasamang luba, ni magpakamangmang man,
bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Ang sabi sa salita ng Panginoon, huwag magpakasama ng lubha. Baka mamatay na hindi pa kapanahunan. Kung bakit ang tao, mga kapatid, ay namamatay siya na hindi pa niya talaga katakdaan, hindi pa sana yun, mga kapatid, ang kanyang katakdaan dahil wala siyang takot sa Diyos. Dahil ang walang takot sa Diyos, alam natin, pag ang tao walang takot sa Diyos, hindi yan susunod sa aral ng Panginoon. Halimbawa na lang sa bisyo. Yung tao di natatakot sa Diyos, magbibisyo ang tao. At ang magiging tendency, ang magiging resulta, iikli ang buhay ng tao. Bakit? Nadadamage yung organ ng tao. Napipinsala yung organs ng tao. Bakit napipinsala? Dahil wala siyang takot sa Diyos eh. At pag napinsala yun, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, mamamatay ng maaga. Kaya nga, may nakalagay doon sa nasakyan ko dati na jeep, ang sabi niya, drug addict, they do not grow old because they die young. Yung mga taong nagbibisyo, hindi po sila tumatagal ang kanila pong buhay. Bakit, mga kapatid? Dahil nga po, mga kapatid, hindi sila natatakot sa Diyos eh. Hindi sila, mga kapatid, sumusunod sa salita ng Diyos. So, ang napakahalaga sa atin, mga kapatid, yung pagkatakot sa Diyos. Dahil, ang sabi diyan sa salita ng Panginoon, 17, huwag kang magpakasamang lubha. Yung sabi niya, lubha. Kaya makikita natin, alam niyo po kung bakit winakasan ng Panginoon ang unang sanlibutan. Dahil ang kasamaan po nila ay dumating na sa kasukdulan. Dumating na sila doon, mga kapatid, doon sa pinakapunto, doon sa peak ng kasalanan na dapat na po silang parusahan. Diyan din sa salita po ng Panginoon sa aklatan, Genesis chapter 19, nang dumating na po ang sigaw sa langit, laban po sa Sodoma at Gomora, alam natin ginunaw ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, mga kapatid, kung ang tao natatakot mamatay, natatakot po, mga kapatid, sa COVID, natatakot po magpapakuna, dahil ayaw ng taong mamatay. Kasi ang lahat na yan ay pwede pong ikamatay natin eh. Ang kailangan lang natin gawin, matakot tayo sa Diyos eh. Dahil pag tayo po'y natatakot sa Panginoon, mga kapatid, kusa tayong lalayo sa masama. Hindi natin gagawin, mga kapatid, yung alam po natin labag sa kalooban at utos ng Panginoon. At ang sabi diyan, sa kanya pong mga banal na salita, sabi dito 17, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? May katakdaan talaga tayo. Mayroon talagang, mga kapatid, sukdulan o hangganan ang ating pisikal na buhay. Kaya po, mga kapatid, lamang ang nakakalungkot, bago dumating tayo dun sa sukdulan na yun, dun sa ating hangganan, dun sa ating, mga kapatid, edad na kukunin tayo ng Panginoon, ay baka hindi tayo makaabot doon. Kaya yung pinakasolusyon natin sa problema natin ngayon, natatakot yung tao, mga kapatid, mamatay, natatakot yung tao sa COVID, natatakot magpapakuna, matakot lang yung tao sa Diyos. Matakot lang yung tao sa Diyos. Dahil pag tayo po ay natakot sa Panginoon, mga kapatid, magagawa natin maituwid yung ating pong buhay. At kung naituwid po natin yung ating buhay, iingatan ng Diyos yung ating buhay. Makikita po natin, mga kapatid, dyan si Job, pinagbalakan po siya ni Satanas na patayin. Alam natin, sabi ng salita po ng Panginoon, John chapter 10, si Satanas ay mamamatay tao. Pero iningatan siya ng Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos kay Satanas? Nasa iyo ang kanyang pisikal, nasa iyo ang kanyang pag-aari, pero ang kanyang buhay huwag mong gagalawin. So, makikita natin, mga kapatid, pag ang tao talaga natatakot sa Diyos, pag tayo sa atin, mga kapatid, ang kailangan natin ngayon ay matakot talaga tayo sa Diyos, ma-develop sa atin yung banal na takot sa Kanya. Yung ma-develop sa atin ang banal na takot, napakalaki ng tulong nito. Doon sa ating pisikal, mga kapatid, iingatan tayo ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Meron na sinabi ang salita ng Panginoon kahit lumaglabasan ang marami, ang author nito si Satanas. Ang may patibong nito, ang may pakala nito si Satanas. Marami siyang instrument. At kahit sino pa, mga kapatid, ay hindi na ito pwedeng pigilan. Mangyayari po talaga ito. Lamang, ang kailangan po natin, mga kapatid, ma-develop sa atin, ang kailangan ma-develop sa atin, yung banal na takot sa Panginoon.
Alam natin mga kapatid, pinagplanuhan ni Satanas si Job na patayin. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Sabi ng Ama, nasa iyo ang kanyang mga pag-aari, nasa iyo ang kanyang pamilya, pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Kaya sa salita po ng Panginoon, napakahalaga po ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot natin sa Panginoon, mga kapatid, magpapahaba po ng ating pong buhay. Ano po? Sa salita ng Panginoon yung makikita natin, balikan natin ang salita po ng Panginoon. Kaya, huwag natin ikatakot ang anuman. Ano po? Huwag natin ikatakot. Yung sinasabi dito, mga kapatid, napakaliwanag eh. Huwag natin katakutan ang anuman at sinuman. Huwag natin katakutan ang anuman at sinuman. Bagkus ang ating katakutan ay ang Diyos. Dahil pag tayo natakot sa Panginoon, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng reward sa Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ano po? Yung pong mahabang buhay ay reward ito ng Diyos. Ito po ay gantimpala ng Panginoon sa atin. Makikita natin, sa istorya o kasaysayan, nung po ang talagang master plan ng Panginoon, ang tao ay mabuhay ng matagal. In fact, ang buhay ng tao walang hanggan eh. Ang buhay ng tao ay kagaya po ng Diyos eh. Sabi ng salita po ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa ating wangis. At kasama po sa kawangisan na yun, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi po namamatay. Pero nasira po yun, mga kapatid, dahil ang tao po ay nagkasala. Umabot na lang po, mga kapatid, yung eternal life, yung walang hanggan, hinanggahan ng Panginoon ng 990 si Matusela. Si Adan, mga kapatid, ay humigit, kumulang din siya, mga kapatid, 950. Napakahaba din ng kanyang buhay. Pero kung papansinin natin sa aklat po ng Genesis sa chapter 6, 120 na lang. Ano po? 120 na lang. Diyan sa aklat ng Awit sa chapter 10, makikita natin 7 hanggang 10. Ang sabi niya, ang buhay ng tao 70 to 80 na lang. Hindi po na pinapahaba ng Diyos eh. Bakit? Dahil sa kasamaan. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ng pagkatakot. Mayroon pong basihan ang sinabi, mga kapatid ni Solomon. Yung pagkatakot natin sa Panginoon. Pag tayo natatakot sa Panginoon, susunod tayo, papahabain ng Diyos ang ating pong buhay. Kahit po, mga kapatid, mayroon pong coronavirus. Kahit ito pong lumalabas, mga kapatid, na banta sa ating kalusugan, mga kapatid, ang kailangan natin magawa ngayon, pare-pareho, ma-develop sa atin ang pagkatakot natin sa Diyos. At ang pagkatakot natin sa Panginoon ang tutulong sa atin para tayo po ay sumunod. Ito ang magdadrive sa atin para tayo ay lumayo sa hindi po kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. So, ang sabi dito sa kanyang salita, 27, ang pagkatakot sa Panginoon nagpapalaon ng mga kaarawan sa pisikal na buhay. Amen. And then doon sa ating spiritual na buhay. Ano po? Mararatnan po ng Panginoon tayo na buhay tayo sa ating pong kaluluwa. O kung tayo po mga kapatid, tayo man ay mamatay, buhay yung ating pong kaluluwa. Kaya sinasabi ng salita ng 1 Thessalonians 4:13 up to 18, sabi niya, sa pagparito ng Panginoon, yung iba ay mararatnan ng Panginoon na buhay. Yung iba, mga kapatid, ay patay sa pisikal, pero ang kanila pong kaluluwa ay buhay. Dahil po yun sa pagkatakot. Kaya nga, yung pinakamahalaga nating ma-develop ngayon, tama yung narinig natin, sa aklat ng 2 Corinthians 7:1, pasakdalin talaga natin. Ano po yung salitang pasakdalin? Dagdagan pa natin. I-develop talaga natin. Kung tayo may takot ngayon sa Diyos, ano po yung salitang pasakdalin pa natin? Dagdagan pa natin, palaguin pa natin ang ating pagkatakot sa Diyos. Totoo po, mga kapatid, marami pong ikinatatakot ang mga tao. Ano po, ito na nga lang, mga kapatid, hindi pa po yan yung mararanasan natin. Hindi pa po yan. Pasimula pa lang po yan. Hindi dapat natin kinatatakutan yan. Pasimula pa lang po tayo, papasok pa lang po tayo. Pero dami na po natin negative na nararamdaman at na mayroon talaga mamamatay sa salot. May mamamatay sa tabak. Kaya po yan ang hula po ng Biblia eh. Ang kailangan natin, matakot tayo sa Diyos. Kung mamatay man, mga kapatid, ang ating pisikal, ang mahalaga, hindi po mamatay ang ating pong mga kaluluwa. Yun ang kailangan po natin gawin.
Yun ang dapat ma-develop sa bawat isa po sa atin. Ang sabi ng salita ng Panginoon makikita natin sa verse 28, ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan. Ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Kasi yung tao talaga na natatakot sa Diyos, magre-resulta ito sa atin ng katuwiran. At yung katuwiran, mga kapatid, ay hindi lang po ito sa tuwing tayo po ay binabantayan. Yung katuwiran ay hindi sa tayo po iutusan, yung tayo dinidisiplina. Yung katuwiran dyan, mga kapatid, ay voluntaryo talaga. Nakikita natin Kawikaan sa chapter 16, verse 6. Ang taong totoong natatakot sa Diyos, mga kapatid, ay lumalayo tayo sa kasamaan. Kasi yung kasamaan ay magpapaikli ng ating pong buhay. Kukunin tayo ng Diyos na maaga. Baka hindi pa natin kapanahunan yun. At ang nakakalungkot, kung tayo kunin ng Panginoon, mga kapatid, baka hindi tiyak ang ating pong kaluluwa na tayo po'y papasok sa kanyang kaharian. Yun ang pagsikapan natin. Yun ang pagpilitan natin ngayong pare-pareho. So, ang sabi ng salita po ng Panginoon, napakalaga po nito, mga kapatid, yung ating pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ng ating pong buhay pisikal. Ang pagkatakot natin sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay ng ating kaluluwa. Makakapanatili tayong buhay. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sa aklat ng awit sa chapter 33, mayroon pong binanggit dito si Hari pong David. Ang salita po ng Panginoon, sa awit 33, makikita natin sa salita po ng Panginoon. Ang sabi dito sa kanyang salita 17, itaas natin mga kapatid sa verse 15. Ay itaas natin sa verse 12, basahin na natin. Makikita natin, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sarili. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa. Siyang naghugis ng mga puso nilang lahat, ay nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Walang hari na makapagliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo. Ang makapangyarihang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Hindi po natin kayang takasan, hindi po natin kayang ligtasan yung pong banta sa ating pong pisikal na buhay kung hindi ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Ano po? Itong sa coronavirus yan, sa variant na yan, diyan po mga kapatid sa bansa, sinasabi ng salita ng Diyos, ang mahalaga, makita ng Panginoon sa atin yung pagkatakot at hindi tayo natatakot sa anuman at sa sino pa man. Kaya, ang sabi ng salita po ng Panginoon, sa verse 17, ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas, hindi niya inililigtas ang sino man sa pamamagitan ng kanyang malaking kalakasan. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanya na natatakot sa kanya o binabantayan ng Diyos. Kaya pag tayo po'y natatakot sa Panginoon, mga kapatid, yung ating pisikal, pabantayan tayo ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon kung sino ang dapat niya pong ingatan. Alam na alam ng Panginoon yan. Ano po? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa verse 8, ang sabi niya, 18, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. So makikita natin mga kapatid, napakahalaga ng pagkatakot sa Diyos. Kasi diyan po mga kapatid, nagmumula ang buhay natin sa pisikal, diyan po magmumula ang buhay, yung ating sustaining ng ating spiritual and physical life. Yan po ang magko-conserve, yan po ang magpapanatili ng ating pisikal na buhay hanggang abutin po natin ang ating po talagang duration, ang ating pong katakdaan. Merong katakdaan sa atin. Pero paaabutin tayo ng Diyos doon, mga kapatid. Paaabutin tayo ng Diyos doon sa ating katakdaan talaga. Sabi ng verse 18, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Paano tayo makakaasa sa kagandahang loob ng Panginoon kung hindi tayo natatakot sa Kanya? Kaya po dito sa salita po ng Panginoon, verse 19, makikita natin, upang iligtas ang kanilang kaluluwa. Napakahalaga. Ang Panginoon ay kaya tayong iligtas yung ating kaluluwa. Sabi ng salita ng Panginoon, yung physical and spiritual. Ang sabi diyan sa kanyang salita, 19, upang iligtas ang kanilang kaluluwa.
sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Yung sinasabi diyan, physical and spiritual. Kanino? Sa mga natatakot sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, yung natatakot, hindi sa Panginoon ay kasalanan. Ang tao na ang kinatatakutan niya ay hindi ang Panginoon ay kasalanan. Basahin natin ang salita po ng Panginoon. Yung salita kasi mga kapatid, huwag kang matakot. Kuman po ba yan? Utos po ba yan? Utos po yan. Kaya nga ang utos huwag kang gagawa ng ibang Diyos Huwag mo siyang paglilingkuran Pero pag tayo po'y natakot, mga kapatid, ang kinatatakutan natin hindi ang Diyos, kasalanan yan. Ano po? Pag sinabing huwag kang matakot, utos ng Panginoon yan. Kaya pag tayo po'y natakot, kasalanan yan. Amen? Kasalanan yan. Ano po yung katunayan na tayo po mga kapatid ay natatakot? At ano po ang resulta sa atin pag tayo po'y natatakot? Makikita natin sa salita po ng Panginoon. Ito yung kalagayan ng ating kaluluwa pag tayo po'y natatakot, hindi sa Diyos. Kinatatakutan natin para po sa ating pisikal, kinatatakutan po natin itong mga mararanasan natin. Hindi dapat. Kasi kung kinatatakutan natin yan, mga kapatid, wala pa tayo dito. Ano po? Basahin natin ang salita ng Panginoon. Sa aklat po, mga kapatid, ng Marcos sa chapter 4. Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Marcos chapter 4, 37 up the following. Ang sabi niya, at nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. At sila'y nangatutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo mapapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin. Sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, at tumimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Kasama po nila ang Panginoon. Nasa Panginoon po sila at ang Panginoon ay nasa kanila. Ganun din tayo. Sinasabi natin, mga kapatid, tayo nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Pero natatakot tayo. Nababalisa tayo. Ano po ang kalagayan ng ating kaluluwa? Ang sabi ng Panginoon ay ganito. Sabi niya sa kanyang salita, 40. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Ang pagkatakot natin sa mga negatibo na pwede po nating maranasan, mga kapatid, yan po ay ebidensya at katunayan na wala pa tayong pananampalataya na lubos sa Panginoon. Ito pong mabibigat na mararanasan natin. Kung yan po ay ating kinatatakutan, yan po mga kapatid ay katunayan ng ating pananampalataya ay hindi pa sumisibol sa atin. Kaya po sa salita po ng Panginoon, mahalaga ang pagkatakot natin. Hindi sa mga bagay na pwede nating maranasan, hindi rin sa tao, kundi sa Diyos. Dahil yung pagkatakot natin sa Diyos na iyan, yan ang magpipreserve, yan yung preservation ng ating physical life, yan ang preservation ng ating spiritual life. Yun ang sinabi ng Panginoon, lalaon ang ating buhay, physical and spiritual. Makakapanatili tayo sa Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Iingatan niyang buhay ang ating kaluluwa at iingatan tayong buhay sa kagutom. Ibig sabihin, yung pwede pong ikamatay ng ating physical, iingatan tayo at puproteksyonan tayo ng Panginoon. Yun mga kapatid ang dapat nating panghawakan. Kung tayo natatakot mga kapatid, baka tayo po ay wala pang pananampalataya. Yun ang sinabi ng Panginoon. Bakit kayo natatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Hindi ba alam ng Panginoon na wala silang pananampalataya? Binigyan sila ng Panginoon ng pagkakataong mag-examine. Binigyan sila ng pagkakataong mag-evaluate. Ganon din sa atin. Ito mga pangyayari na pwede po nating maranasan, ito po ay tumutulong sa atin para tayo po ay magsiyasat, mag-examine tayo, mag-evaluate tayo ng ating spiritual life kung tayo ay may pananampalataya. Ano po? Kaya sa salita po ng Panginoon mga kapatid, napakahalaga sa atin yun. Makikita natin mga kapatid, yung sinabi din ng Panginoon kay 14. Ang sabi ng Panginoon, bakit ka natatakot? Wala. Kayong kakaunti ang pananampalataya. Basahin nga natin yun. Mateo sa chapter, dalawa po ang natatakot, yung walang pananampalataya, pero yung kakaunti ang pananampalataya, natatakot din. Tayo, alam ko, natatakot tayo. Yan ay katunayan mga kapatid, nakakaunti pa at maliit ang ating pananampalataya.
pananampalataya. Yun ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Basahin natin, Matthew sa chapter 14. Ang sabi sa salita po ng Panginoon, o sa chapter 14 nga, ang sabi ng salita po ng Panginoon sa verse 26, ang sabi sa salita po ng Panginoon, ang sabi dito sa kanyang salita, sa verse 26, at nang makita siya ng mga alagad, ang Panginoon po lumalakad sa tubig. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagdulumihanan sila at nagsabi, multo, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Dahil hindi po nila kasama ang Panginoon Ano po? Hindi po nila kasama ang Panginoon dahil pinauna sila ng Panginoon. Pagkatapos po nilang paalisin ng mga tao, pinauna ng Panginoon ng mga alagad sa kabilang ibayo, ang Panginoon ay nanalangin pa. Sa kalaghatian ng gabi, sumunod ang Panginoon na lumalakad sa tubig. At ito mga kapatid, nakita po nila ang Panginoon at sila po ay natakot. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sila ay nagsisigaw sa takot. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ito. Ang sabi dito sa verse 27, dadapat pagdakay nagsalita sa kanila sa Jesus na nagsabi, laksan ninyo ang inyong loob. Pag tayo po ay natatakot, mahina ang loob natin. Ibig sabihin, mahina pa ang ating pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, laksan natin yung ating loob, laksan natin ang ating pananampalataya. Kung tayo'y natatakot sa Diyos, mga kapatid, at ginagawa natin ang kanyang kalooban, wala tayo dapat ikatakot. Wala tayo dapat ikatakot. Ang sabi ng salita po ng Panginoon, makikita natin dito sa salita ng Panginoon 27, dadapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. Inutosan naman ng Panginoon. Nasa Panginoon tayo, inutosan tayo ng Diyos. Huwag tayong matakot. Ang dapat lang natin katakutan, isa lang ang Diyos. Ang isa lang ang dapat nating katakutan, ang Diyos lang. Kaya sa salita po ng Panginoon at ang pagkatakot natin sa Panginoon, magpapalaon ito, magpipreserve ng ating pong buhay pisikal, magpipreserve ng ating buhay sa ating pong kaluluwa. Yun ang resulta, mga kapatid, ng ating pagkatakot sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi dito sa kanyang salita o sa verse 28, at sumagot sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, papariyanin mo ako sa ibabaw ng tubig. Ano po yung salitang pagparoon sa ibabaw ng tubig? We can do the impossible. We can do the impossible. Magagawa rin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa likuran ko. Kapag tayo po ay may pananampalataya, mga kapatid, magagawa rin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Panginoon John chapter 14 verse 12, ano po ang sabi ng Panginoon? Ang sumasampalataya sa Kanya ay gagawin din naman ang ginawa niya at higit at lalong dakila ang gawa na magagawa niya dahil ang Panginoon ay umakyat na sa Ama. Ano ang magagawa ng pananampalataya? Ito po ay nag-aalis sa atin ng takot. Nag-aalis ito sa atin ng takot doon sa posibleng mararanasan natin. Ang pagkatakot, mga kapatid, ay mayroon pong hatol. Ang taong natatakot, dalawa. Nulit ko, walang pananampalataya at mahina o maliit ang pananampalataya. Yun yung mga natatakot. Pangalawa, ang tao, mga kapatid, na natatakot ay ito. Basahin natin ang 1 John chapter 4. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung bakit natatakot ang tao. 1 John sa chapter 4, ganito ang masasabi natin, sinasabi ng salita po ng Panginoon. 1 John chapter 4 sa verse 18, ang sabi ng salita ng Panginoon, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Pag tayo natatakot, mga kapatid, malapit pa tayo sa kaparusahan. Sabi diyan sa kanyang salita, ang walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yung pong wala ng takot, hindi na po nila kinatatakutan, ang pwede po nilang maranasan, ito po yung mataas ang antas ng pananampalataya. Ito po yung mga taong mataas ang antas ng kanila pong pag-ibig sa Diyos. Mataas ang level ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero kung tayo natatakot, napakababa ng ating pong pag-ibig sa Diyos. At ang sabi diyan sa kanyang salita, ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi pa sakdal. May pag-ibig tayo sa Diyos pero hindi pa sakdal. Kaya tayo natatakot. At ang sabi ng salita ng Panginoon,
Kasi kung bakit tayo natatakot mga kapatid, wala pa tayong katiyakan. Sabi ng salita po ng Panginoon 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ang takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa piling gawin. Kaya sa salita po ng Panginoon, walang takot sa pag-ibig. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ang takot. Mahalaga po sa atin mga kapatid, magkaroon tayo ng sakdal na pag-ibig sa Diyos. Pag tayo natatakot pa mga kapatid, ang antas ng ating pag-ibig sa Diyos ay hindi po mataas. Kaya ang sabi diyan sa kanyang salita sa verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Alam niyo po mga kapatid, pagkasama mo ang minamahal mo, ang iniibig mo, hindi ka natatakot. Amen. Rin tayo, pagkasama po natin ang Panginoon, hindi dapat tayo natatakot. Narinig ko pa, mga kapatid, si Jack ay namatay para kay Rose. Ang Panginoon ay namatay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya po, mga kapatid, mahalaga po sa atin, mga kapatid, yung ating pong pag-ibig sa Panginoon ay pasakdalin natin. Ano pa ang dahilan kung bakit ang tao ay natatakot? Ito, basahin natin, Job sa chapter 4, verse 6. Ang dahilan kung bakit ang tao ay natatakot, mga kapatid, unang wala pang pananampalataya. Yung iba, maliit o kakaunti ang pananampalataya. Yung iba, mga kapatid, hindi pa sakdal ang pag-ibig. Pangatlo, ito. Sa aklat ng Job sa chapter 4, sa verse 6, ganito, mga kapatid, kung bakit yung tao natatakot Sa Job sa chapter 4, makikita natin sa salita po ng Panginoon. Job sa chapter 4, sa verse 6. Ang sabi dito sa kanyang salita, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ang iyong tiwala? At ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong lakad. Kung bakit tayo natatakot, mga kapatid, dahil wala pa tayong totoong maaasahan sa Panginoon. Amen. Yung ating pagkatakot sa Panginoon, pag tayo po ay natatakot sa Panginoon, meron tayong confidence, meron tayong katiyakan. Naalala ko po, mga kapatid, yung sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, nang sila po ay malapit ng mga kapatid itapon sa nagniningas sa pugon. Ano ang sabi nila? Ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, ang siyang magliligtas sa amin sa inyo, o mahal na hari. Kaya hindi po sila natakot Bakit? May maaasahan sila sa Diyos Kaya kung tayo po ay walang confidence, wala tayong katiyakan sa Panginoon, matatakot talaga tayo. Ano po? Lalo mga kapatid, kung hindi natin tiyak ang ating pong kaligtasan, wala pong kapag-asahan na pag tayo po'y namatay, mga kapatid, ay tatanggapin tayo at welcome tayo sa langit. Kaya, mga kapatid, ang sabi ng salita po ng Panginoon, ang sabi dito ng kanyang kaibigan, kay Job, ang sabi niya, hindi ba ang iyong takot sa Panginoon ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay ang iyong pagtatapat na mga lakad? Yung pagtatapat natin, yung pagtalima natin, yung pagsunod natin sa kanyang salita, mga kapatid, yan yung ating confidence. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagsikapan natin lahat yan. Kasi pag nagawa natin yan, mga kapatid, meron tayong maasahan sa Panginoon. God will surely come and save us. Ang Panginoon ay darating at ililigtas tayo. Mga kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon. God will come in His time. Kaya sa salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan lang natin ma-develop sa atin ang ating pong banal na takot sa Kanya. Kailangan ma-develop sa atin ang banal na takot. Alam niyo po, mga kapatid, yung banal na takot pala, ito ay combination na ng faith, ito ay combination ng true love, ito ay combination ng true hope. Sama-sama na yun, mga kapatid Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, basahin nga po natin. Sabi po dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mayroong sinabi dito si Apostol Pablo sa mga Kristiyano po sa Corinto. Ang sabi sa aklat po ng 2 Corinthians sa chapter 7 verse 1, ang sabi niya, yamang taglay natin ang pangakong ito, mga minamahal, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu at pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Hindi lang pampisikal, pati doon sa espiritu at kaluluwa. Amen. Yung ating sinisigurado, yung ating tinitiyak ay hindi lang sa ating katawan, kundi para sa ating kaluluwa.
Amen. Sabi niya, yamang taglay ninyo ito mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid, ay pasakdalin nyo ang inyong banal na takot sa Diyos. Kaya po, yun yung kailangan po natin gawin. Yung kinakailangan pong ma-develop ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, yun po yung mahalaga. Bakit kinakailangan matakot sa Diyos? Bakit kinakailangan matakot sa Diyos? Buksan nga po natin mga kapatid ang Job sa chapter 23. Kung bakit kinakailangan nating matakot sa Diyos. Ito po yung sinasabi sa salita po ng Panginoon. Sa Job sa chapter 23, sa verse 14 up to following. Ang sabi dito sa Job sa chapter 23, bakit dapat matakot sa Diyos? Bakit dapat sa Diyos matakot? Ang sabi ng salita po ng Panginoon, hindi sa kung kanino pa man at sino pa man o ano pa man. Yung coronavirus ay hindi na dapat nating katakutan. Yung pong napapabalita na kumakalat sa social media, hindi dapat nating katakutan yan. Ang dapat nating katakutan ay ang Panginoon. Ang sabi dito sa kanyang salita, bakit sa Panginoon tayo dapat matakot? Ang sabi po dito sa verse 14, sapagkat kanyang isinasagawa ang itinakda sa akin. Pag sinabi ng Panginoon kanyang gagawin talaga niya yan. Ano po? At ang sabi dito sa kanyang salita, sapagkat kanyang ginagawa, isinasagawa ang itinakda sa akin, at maraming gayong bagay ang nasa kanya. Yung itinakda ng Panginoon, wala pong pwedeng makapigil nito. Makikita natin mga kapatid sa aklat ng Job sa chapter 42, verse 2 din. Ang sabi dito sa verse 15, kaya ako'y nababagabag sa kanyang harapan. Pagka aking binubulay, ay natatakot ako sa kanya. Nakakatakot talaga ang Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, kukunin ang ating buhay, kukunin ito ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, parurusahan tayo, parurusahan talaga tayo ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, bumagyo. Pag sinabi ng Diyos, kumulog. Pag sinabi ng Diyos, kubigla. Pag sinabi ng Panginoon, mga kapatid, magkaroon ng lindol. Magkaroon ng tidal wave, magkaroon po mga kapatid ng buhawi, magkaroon po ng malakas na ulan na siya pong magpapabaha dito po sa ibabaw ng lupa ay mangyayari at walang pwedeng makapigil. Kaya nga ang sabi ni Job, nalalaman ko po na magagawa mo ang lahat ng bagay. At ang sabi dito ni Job, pagka binubulay ko po, ito natatakot ako. Kaya kinakailangan talagang bulayin natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Ang Panginoon, mga kapatid, kaya niya pong pumatay at kaya niya pong bumuhay. Kaya po niyang magligtas at kaya po niyang mamarusa. Kaya nga ang sabi dito ni Job, verse 15, kaya't ako'y nababagabag sa kanyang harapan. Nasa harapan tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng awit sa chapter 53, tinutunghan ng Diyos ang mga tao mula sa kanyang trono sa langit at ay kanyang tinitingnan. Kaya nga ang sabi dito, nababagabag ako sa kanyang harapan. Pag binubulay ko ito, sabi niya, natatakot ako sa Kanya. Mahalaga ang pagkatakot sa Diyos. Bakit? Ginagawa po ng Panginoon. Alam niyo po ang pandemya po ito po ay may pahintulot ng Diyos. Ito po ay may pahintulot ng Diyos. Bagamat hindi ito kalooban ng Diyos, ito po ay pinahintulot ng Panginoon. Kaya, ang sabi niya, nakakatakot kung ipahintulot ito ng Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang may kontrol dito sa mundo. Maging sa buhay po natin, hindi natin kontrolado yan. Kaya nga kung ipahintulot ito ng Panginoon, ang sabi diyan sa kanyang salita, 14. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, Santiago sa chapter 4, kung luluobin ng Diyos. Kung luluobin ng Diyos. Kaya nga, kung bubulahin natin yan, mga kapatid, kung bubulahin natin, matatakot tayo sa Kanya. Siya lang ang kayang magpauga ng pundasyon ng lupa. At siya rin mga kapatid ang kayang magpalagpak ng ulan at magbukas ng bukal sa ilalim po ng lupa. Kagaya ng ginawa niya ng unang panahon. Siya rin po ay may kakayanan mga kapatid magpababa ng apoy mula po sa langit. Bagamat ngayon kaya na po ng tao sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya at kagamitan o sandatang pangdigma. Kaya pong pagliyabin sa apoy ang isa pong lugar o isa pong bansa sa magitan ng mga missile. Kaya po sa salita ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, wala pong makakapigil. Kaya nga ang sabi dito ni Job, sabi niya, sapagkat kanyang ginagawa, isinasagawa ang itinakda sa akin. Pag sinabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng sakit,
Kaya bang pigilan ng sino man yan? Ito, lalagyan kita ng tinik. Kaya bang pigilan ng sino man yan? Wala pong makakapigil yan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Job, pag binubulay ko po ito, natatakot ako. Kasi siya po, mga kapatid, yung may kakayanang bumuhay at siya rin po may kakayanang pumatay. Kaya mahalagang matakot tayo sa Kanya, mga kapatid. Pangalawa po, kung bakit kinakailangan, mga kapatid, tayo po sa Diyos matakot. Pagkatapos tayo pong mamatay, mga kapatid, kaya rin po niyang ibulin ang ating kaluluwa sa apoy. Ano po? Kung bakit sa Diyos kinakailangan po natin matakot sa Panginoon, pagkatapos po nating mamatay, ay may kapangyarihan pa siyang itapon, ibulin ang ating kaluluwa sa apoy. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Mateo sa chapter 10 verse 28, kung bakit dapat mahalaga na tayo po'y matakot sa Diyos. Ang sabi diyan sa kanyang salita, huwag tayong matakot doon sa kayang pumatay ng ating pisikal. Halimbawa, sa COVID, mga kapatid, hindi ko naman ibig sabihin na huwag na tayo mag-ingat. Mag-ingat pa rin tayo. Pero useless at kulang kung tayo lang ang mag-iingat, kung hindi tayo ingatan ng Panginoon. Awit 127, malibang ang Panginoon mag-ingat sa bayan, walang kabuluhan na bumangon ang bantay, gumising silang maaga. Ang kailangan natin ay ang Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo sa chapter 10, 28, ang sabi niya sa kanyang salita, at huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan. Ang coronavirus nakakamatay po ba? Opo. Yung pong adverse effect, mga kapatid, nakakamatay po ba? Opo. Pero sinabi po ng Panginoon, mga kapatid, hindi dapat natin katakutan ng mga yan. Anumang bagay na yan, hindi dapat yan ang ating katakutan. Kundi ang ating katakutan ay ang Panginoon. Ang sabi diyan sa kanya pong salita, mga kapatid. Sabi diyan, at huwag kayong mga takot sa nagsisipatay. Nagsisipatay, marami. Sa mga nagsisipatay, marami pong pwedeng maging source o dahilan ng ating pisikal na kamatayan. Pero mas katakutan natin ng Panginoon kung ipahintulot ng Panginoon na tayo ay kunin niya na hindi po tayo prepare, hindi tayo handa. Yun ang nakakatakot. Kung mamatay tayo na hindi pa dumarating ang ating kapanahonan at kung mamatay tayo na hindi handa ang ating pong kaluluwa. Dahil pagkatapos po natin mamatay, mga kapatid, mayroon pong pupuntahan ng ating pong kaluluwa. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapat hindi nakapapatay ng kaluluwa, kundi bagkos katakutan ninyo ang makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Iyon, mga kapatid, ang dapat po nating katakutan. Ano po? Yun po ang kahalagahan, mga kapatid, ng banal na pagkatakot natin sa Panginoon. Yun po ang kailangan ma-develop sa atin. Dahil kung tayo po ay meron yan, mga kapatid, makakatiyak po tayo sa pag-iingat, makakatiyak po tayo sa pagsama, makakatiyak po tayo sa pagliligtas po ng Panginoon. Yun ang kanya pong ipinangako. Kaya po, dito sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, mahalaga po ito sa bawat isa sa atin. Okay, last verse po ito. Basahin natin sa Luke sa chapter 23. Dito po sa salita po ng alam na po natin ang istorya nito. Yung mga kriminal, na ipinako sa krus na kasama ng Panginoon. Kasi napatunayan po sila na sila po ay nagkasala, pinarusahan po sila, mga kapatid, ng pagbitin o pagpako sa krus. Yung isa, nang malapit na po silang mamatay, ang sabi diyan sa kanyang salita sa aklat ng Luke 23, makikita natin, mga kapatid, sa verse 39 up to following verses, ang sabi niya, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, di baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapat sumagot ang isa sa pagsaway sa kanyang sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. Malapit na po siyang mamatay pero hindi pa na-develop sa kanyang pagkatakot sa Diyos. Ang gusto pa rin niyang iligtas ay ang kanyang pisikal. Mga kapatid, pag tayo po ay natatakot na sa Panginoon, hindi na pisikal ang gusto po nating iligtas. Ano po? Ang taong hindi pa natatakot sa Diyos, mga kapatid, pwede po ang ating pahalagahan ang pisikal. Ang pwede po nating iligtas at unahin ay ang pisikal, hindi po ang kaluluwa. Dito kaya sinabi po ng Panginoon sa salita po ni Lucas, sabi niya, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. Ang tao kung hindi natatakot sa Diyos, kinukonsen niyang masigit ang kanyang pisikal. Kaya ang sabi dito sa kanyang salita, 41,
at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. At sinabi niya sa kanya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So ang taong natatakot sa Diyos, mga kapatid, hindi natin ikinatatakot at hindi dapat natin katakutan ang pwedeng maranasan ng ating pong pisikal na katawan. Kundi, mga kapatid, ang ating talagang sinisecure, ang ating pong tinitiyak, yung ating pong kaluluwa, kasamahin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yun po ang resulta, yun po ang bunga pag tayo natatakot sa Diyos. Sabi diyan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, yung isa ang gusto niyang iligtas sa iyang kanyang pisikal. Kaya nga ang sabi ng tao na yun, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. Ang ating dapat katakutan, mga kapatid, hindi yung pisikal na kamatayan, kundi pag tayo po'y namatay na wala tayo sa Panginoon. Alam natin, pupunta yung ating pong kaluluwa sa kaparusahan. Yun dapat ang ating katakutan. Kaya nga, ang sabi dito sa kanyang salita, sabi ng 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ng ating kinukonsan, mga kapatid, hindi lang yung ating pisikal. Ang concern po natin ng ating kaluluwa. Yun ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. At ang sabi dito sa verse 43, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Mga kapatid, marami pang iba. Marami pang benepisyo. Marami pa po, mga kapatid, reward ang Panginoon sa atin kung tayo talagay magkakaroon ng sakdal na pagkatakot sa Kanya. Dahil atin pong sisikapin, mga kapatid, gawin sundin ang Kanyang mga kalooban na atin pong natututunan sa Biblia. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ng taong ito, sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Natatakot tayo sa Diyos, mga kapatid. At ating pong sisikapin na ating magawa ang kalooban ng Diyos. At tiyak, pag natapos ang ating pong buhay dito sa lupa, dahil may hangganan talaga tayo. Amen. May hangganan tayo. Ang ating ikatakot kung tayo dumating doon sa finish line na wala tayong nagawa para sa ating kaluluwa. Na hindi natin natiyak ang ating kaluluwa. Pero yung pwedeng maranasan ng ating pisikal, hindi dapat natin katakutan. Ang ating katakutan, mga kapatid, yung tayo po'y nabuhay na hindi natin napasakdan ang pagkatakot natin sa Kanya. Dahil pag hindi po sakdan ang pagkatakot natin sa Kanya, nangangahulugan, wala pa tayong pananampalataya, maliit ang ating pananampalataya, hindi pa tayo sakdal sa pag-ibig, at higit sa lahat, wala tayong maaasahan sa Panginoon. Mga kapatid, mayroon pong dakilang pag-asa ang mga taong natatakot sa Panginoon. Yumuko po tayo at manalangin. Salamat po, Panginoon. Nakatapos po kami sa aming pong pag-aaral. Salamat dahil naintindihan po namin, lubos, Panginoon, ang kahalagahan po ng pagkatakot po sa iyo. Dahil ang pagkatakot po sa iyo, ito po ay nagde-develop, Panginoon, sa amin ng kapangyarihan para magkusa kaming lumayo sa mga ikapapahamak at ikapipinsala, hindi lang ng aming katawan, kundi ng aming mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Alisin mo po ang takot sa amin. Marami po kaming kinatatakutan. Marami po, Panginoon, kami na kinababalisahan. At itong aming pong concern na ito ay hindi po para sa aming kaluluwa. Ito po ay para po sa aming laman. Panginoon, patawarin niyo po kami at tuluan niyo po kami, Panginoon, na talagang katakutan namin yung dapat naming katakutan. Kagaya ng iyong pong sinabi sa iyong salita, magpasakop kami sa dapat naming pasakupan, matakot kami sa dapat naming katakutan. At ikaw, Panginoon, yung dapat naming higit na katakutan, hindi yung pwede naming maranasan sa aming pong pisikal. Dahil panglupa lang yun, Panginoon, kundi ang masigit naming katakutan ay kung ang aming pong pisikal ay humantong sa pisikal na kamatayan, ang aming kaluluwa ay walang katikan na papasok at tatanggapin mo po sa iyong kaharian. Lord, salamat po sa mensaheng ito. Nawa po ay magbigay ito sa amin ng encouragement, magbigay sa amin ito ng lakas sa loob upang magawa namin ang iyong kalooban. Lord, salamat po. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at pagpalain, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Kayo po ang dapat naming katakutan dahil kayo po'y may kapangyarihang pumuksa ng aming pong katawan. Kunin mo ang aming pong pisikal na buhay at kaya pang magparusa ng aming kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Lord, salamat po dahil ang karunungan ito ay ibinabahagi mo sa amin, ipinapaunawa mo sa amin upang maiwasan namin ang tiyak na kaparusahan, hindi lang ng aming pisikal, kundi ng aming pong kaluluwa. Panginoon, darating kami sa aming pong hantungan, sa aming pong kapanahunan.
dahil kami po ay natatakot sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po at higit sa lahat, haharap po kami, Panginoon, na ang aming pong kaluluwa ay tiyak na nananatili at hindi po nahiwalay sa iyo dahil sa aming pong banal na takot. Sa iyo po ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Purihin ka at dakilain sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang po, mga kapatid, maraming salamat at pagpalaan tayong lahat.